Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, magandang umaga sa inyo lahat-lahat, sa mga Muslim at non-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay tatalakayin ko ang Biblia po ba ay nagmula sa Diyos. Pabor ito ni Pastor Ryan Tuankin dahil ito na ho ang aking delivery, inshallah. Binigay ko ito in advance. Sadya kong binigay in advance para mapaghandaan sa aking katunggali na ito ang ibibira ko sa kanya. At makahanap siya ng magagandang sagot para naman ang mga Kristiyano mapaliwanagan. Kayong mga Kristiyanong nakikinig ngayon or nanonood, tulungan ninyo si Pastor Ryan Tuankin nga siya ay makapagpapatunay na ang Biblia ay nagmula sa Diyos. Dahil ngayon ilalatag ko ang mga verse facts. Bakit ang Biblia ay hindi nagmula sa Diyos? Di ba mga kapatid? Di pabor ito sa kanya. So ilalatag ko inshallah. Testingan ko yung may mga handouts ako nga hinanda. Tingnan ko kung ma-share ko dito. Sandali lang. Dito, ma-share ko inshallah. Allah masishare ko ito. Kasi mayroon akong hinandang okay, inshallah. Nandito. Alhamdulillah. So, nandyan mga kapatid. Inshallah, mapanood nyo ang mga kasagutan, mga rasunes, bakit ako ay hindi naniwala na ang Biblia ay nagmula sa Diyos. Diyan ang mga rasunes ko. Una, ang Biblia, itong karaniwan nilang ikaw. Na ang Biblia daw, the 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture, lahat ng mga scripture, sinulat, is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kung sila mag-quote nito, akala nila yun na ang salita ng Diyos concerning for the Old Testament and New Testament. Inaakala nila iyan ay salita ng Diyos. Tandaan ko kayo mga kapatid. Okay? Pastor, yung salita na yan ay hindi yan salita ng Diyos. Salita yan ni Pablo. Tandaan mo na salita yan ni Pablo. Sulat yan ni Paulo o ni Paul or Saul patungo kang Timothy. Hindi yan salita ng Diyos. Baka itong gagamitin mo, baka kakalain mo ito'y salita ng Diyos. Dahil karaniwan ho na magamit nito, akala nila salita ng Diyos yan. So yung Book of Timothy, it's the writing of Paul to Timothy. Ayon dito, lahat ng mga scriptures or lahat ng mga libro, lahat ng mga sinula ay binigay by inspiration. Ito ay by inspiration. Ibig sabihin, nag-dictate ho ang Panginoon. Okay? And is profitable, ito'y kaaya-aya or profitable meaning it's good, advisable for doctrine. Pwedeng gamitin na doktrina. For reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Instruction of righteousness. Tingnan natin ang mga sumusunod kung talaga ay kaaya-aya ba sa mga bagay nga nasulat ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay. Dito pa, ang Biblia mismo nagsasabi, mga awit, ito'y Salmo. Salmo 18 versikulo 30. As for God, His way is perfect. Ang paraan daw ng Panginoon is perfect. Anong ibig sabihin ng perfect? Walang kulang.
Okay? Walang sobra, kundi perfect. Okay? 1 to 100, hindi 99.9, hindi 101, 102, kundi pag sabi 100, 1 to 100 points, exactly, perfect. Okay? The Lord's word, ng salita ng Diyos, is flawless. Wala kang flawless, wala kang masaway. Wala kang masasaway, flawless. Pag sinasabi mo ito sa babae nga flawless, ang ibig sabihin yung babae na yan ay talagang siksi, maganda, makinis, wala kang masabi, wala kang masasaway sa kanya. Flawless. If you use this terminology to a woman, lalo no sa pageant, mga pageant contest. He shields all who take refuge in Him. Sino mang mag-take refuge sa kanya, humihingi ng saklulo, ay siya ay koberan ng Panginoon. Dito naman sa Proverbs 30 verse 5, tingnan natin. Okay? Every word of God is flawless. Bawat salita ng Diyos ay flawless. He is shield to those who take refuge in Him. Every word. Hindi lang, kundi every word, and ibig sabihin, all words, every, pag sinasabing every, and all, the same in meaning. Every, bawat salita ng Diyos is flawless. Bawat salita ng Diyos ay flawless. Wala kang ikakasaway. Okay. Subalit, ang Biblia, mga kapatid, kung ang Biblia ay flawless, bakit dito, ang Biblia, ang daming rape stories? Rape, panggagahasa. Flawless, panggagahasa. Ang ibig sabihin na every word of God is flawless, wala kang masasaway. Bakit pa yung rape, pati ang rape ay nandyan salita ng Diyos? Okay? Okay. For doctrine. Ang salita daw ng Diyos ay for doctrine. Doktrina ba yung ano? Yung rape for doctrine. Sinasabi kasi dito, sinasabing na all scripture of God is given by inspiration. Is profitable for doctrine, reproof, yung reproof meaning do this is reproof. For correction, mali yung ginagawa mo, hindi yan tama, for correction. For instruction and righteousness. Yan ba ang Biblia? Dahil all scripture. Bakit sa Biblia, rape stories ang dami? Rape. Isulat pa man ang rape. Okay. Ano pa? Killing even the infants and animals. Imagine, lahat ng tao ay papatayin, mga matatanda, babae, matandang lalaki, lahat ng mga bata, infants, bagong isa nilang mga sanggulay, papatayin. Including the animals, pati ang mga animals. Salita ng Diyos yan, order ng Panginoon yan sa kay Moses. Inhuman, hindi makatao yan. That is inhuman. Mayroon pa, contradictions. Kung ang Biblia ay talagang mula sa Diyos, ang daming mga contradictions. Fallacies. Hindi ka panipaniwala. Fallacies. Lies nandoon sa Biblia. Kasinungalingan. Incest. Yung incest meaning anak sa anak, magkapatid, nanay ginamit ng anak, kapatid ginamit ng kapatid, ano pa? Tatay ginagamit ang anak, that is called incest. Incest. Additions and omission. Ang Biblia, mayroong addition, mayroong omission. At dagdag bawas, salita ng Diyos, may kumilik pala doon. May additions and omission. Pakita ko kanina ang additions and omissions. Irrationals and injustices. Mga irrational, hindi katanggap-tanggap sa ating kokote, irrational. Anonymous. Hindi alam sino ang nagsulat. Okay? Okay. Kung ang Biblia ay nagmula sa Diyos, Pastor Ryan, makinig ka. Kung ang Biblia ay nagmula sa Diyos, bakit sinabi nila na ang Biblia, there were 40 authors wrote the Bible. 40 authors. Okay? Within the period, over a period of 1,500 years, over a period of 1,500 years, 40 authors ang sumulat sa Biblia. These Bible writers wrote as they were inspired by the Holy Spirit. Inspired.
Okay, itong mga author na ito, na ibig sabihin, if they were inspired, no mistake, walang kulang, walang bawas, insakto. Saan ito mabasa? Sa www.christianity.com Wikipedia/Bible. Nandoon. Inshallah, kung gusto kayo, ibibigay ko sa inyo kung saan itong link na ito. Ang Biblia, kung 40 authors, why there are unknowns? Unknown authors in the Bible. No. The same. Ang sinabi nila, Joshua, unknown. Hindi nakilala, hindi alam kung sino ang nagsulat sa Joshua. Judges, unknown. Paano mo masabi ang isang aklat na ito'y nagmula sa Diyos kung itong aklat na ito ay unknown? Unknown. Kung sabihin natin, nagsulat si Haring David, sinulat ito ni Moses, sinulat ito ni Jeremiah, no problem because Jeremiah, Ezekiel, they were prophets of God. Kung sila nagsulat, so well and good. Pero hindi, unknown eh. Hindi kilala kung sino nagsulat. Wrote, unknown. Hindi alam kung sino nagsulat. 1 Samuel and 2 Samuel, unknown. Nagsulat. 1 Kings and 2 Kings, unknown. 1 and 2 Chronicles. Sabi nila, Isra. Si Isra. May nagsulat. Si Isra. Isra ang nagsulat sa Isra. Ang nagsulat si Nehemiah, si Nehemiah. Ang nagsulat si Esther, the book of Esther, sino? Unknown. Sa Job, si Job. Sa Bisaya, Tagalog, Job or Job. Unknown. Hindi nakilala kung sino nagsulat. Hebrews. Sinabi nila dito. Unknown ang nagsulat sa Hebrews. Ang dami pa, inshallah, ang dami pa dito mga unknown authors. Okay? Yan lang muna pinapakita ko. There are books in the Bible, mayroong author, at ang pinakita ko karamihan ay walang author. Now, dito naman tayo dahil ang salita ng Diyos flawless. Pero, tingnan natin sa Isaiah 20, versikulo 30 hanggang 4, kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 4. Kapitulo 3 hanggang versikulo 4. Sinasabi dito, Isaiah 20, at sinabi ng Panginoon, sino nagsabi? Panginoon. Kung paano ang aking lingkod, na si Isaias ay lumakad na hubad at walang panyapak na 3 taon na pinakatanda at pinakamanghaan sa Ehipto at sa Ethiopia. Okay? Dito, sa Isaiah 20, versikulo 2. Tingnan natin ha. Sa Cebuano, nianang panahona, si Hiuba misulti pinaagi kang Isayas, ang anak nga lalaki ni Amos, nga nagaingon, lumakaw ka, og hukason mo ang sako gikan sa imong hawak, kay nagpaman lang siya ng sako sa kanyang hawak. Ang damit niya, ang kalahati ay wala, ang kalahati ay mayroong sako. Og tangtanga ang imong mga sapin. Minang sandal mo, sapatos mo, tanggalin mo ang imong mga sapin. Gikan sa imong mga tiil. O gihimo niya sa ingon ni ana, nagalakaw siya nga hubo. O walay sapin. Siyempre, propeta, sumusunod sa Diyos. Diyos ang nagmando eh. Diyos ang nag-order eh. So bilang propeta si Isaiah, sumunod siya. Okay? Og, ano ito mga kapit? Og, maingon siya ba? Maingon ng akong alagad nga sa Isaias nga naglakaw nga hubo og walay sapin sa 3 ka tuig alang sa usa ka timaan og kahibulungan mahatungod sa Ehipto og mahatungod sa Ethiopia. Kung doon na mayroong palang purpose ang Panginoon sa isang lugar sa Ethiopia, kung mayroong purpose ang Panginoon doon, anong gagawin niya?
Bakit idamay pang ibang tao? Naghubot-hubad? Imagine, kayo mga kapatid, kaya ninyo? Kaya ninyo? Bigyan kayo ng 1,000,000, kaya ewan ko, maglakad kayo sa iyong bahay, sa labas ng bahay, 3 taon, bigyan ka ng 1,000,000. Do you accept? 3 taon, ha? Hindi isang araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan, kundi naglalakad ikaw na wala ikawng damit, hubot-hubad, tapos ano pa ito, hubot-hubad, tapos wala ka pang sandalyas. Ang martilyo ni mo tug, naglalakad ka, ganun ka. Propeta pa ka ng Diyos. La hawla wala pa. Tingnan natin ang mga komentaryo dito. Ano mga komentaryo dito muna? Dito muna sa mga komentaryo. Okay? Ablabaring, okay? Oo naman, ang sounds, okay bang sound? Okay? Strategy kung paano mang-rape sa Biblia. Totoo yun. Sa Genesis 19, mamaya, inshallah. Nandyan pa, Corinthians, mas immoral pa sila sa pagano. Ano pa? Dito naman kang Alasking Jack, bro, ano ba ang 666 para sa mga Muslim? Sa Muslim, hindi kami naniwala ng number. Ang gawa-gawa niya ito, imbento ito, mga Christian lang eh. Ginamit nila yan ng pangpukol laban sa mga Katolik eh. Sa ano ba yung 666? Huwag kayong maniwala dyan. Ginagamit lang yung 666 pananakot sa mga tao. Oh. Assalamualaikum kang Hana Marda. Okay. At sa lahat ng mga Muslim. Waalaikumsalam. Okay. So continue tayo. At sinasadya ko ito, ang topic na ito about Bible, mula ba talaga sa Diyos, para wala nang lusot at wala nang rason yung kontra. Nabigla lang siya. Nabigla lang siya dahil ito ang gagamitin ko pag debate namin. Ito rin. So, Pastor, pabor ka dahil marami kang sagot. Alam ko naman hindi ka mauubusan ng sagot. Pero tingnan natin yung sagot mo, katanggap-tanggap ba sa mga taong may utak at saka nagbabasa. Okay? Kung ang Diyos mayroon siyang purpose sa isang bagay, bakit gagamit pa siya at ipapahiya niya ang isang tao? Kung may plano ang Diyos sa Ehipto, may plano ang Panginoon doon sa Ethiopia kung anong gagawin niya, bakit pa idamay si Isaias ang propeta na naging hubot-hubad? Imagine, walang sandal, walang damit, walang saplot, maglalakad, naglabyog-labyog ng martilyo dong. Ako niya, baka naman sabihin, wala namang martilyo dyan eh. Alang-alang, anong tawag mo? Martilyo. Pati itlog, naglakaw-lakaw, tabyog-tabyog ba? Alang-alang, walang nakanabrip eh. Imagine, can you imagine a man, naglalakad, walang saplot, kahit maliit, walang sandalyas. 3 years. Utos ng Panginoon yan. Naku naman, ang mga dalaga noon, hindi ka ba mahihiya sa harapan ng mga anak mo? Sa harapan ng iyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapatid, sa nanay mo, mga kamag-anak mo, anong sabihin nila? Hindi ka lang buang eh. Ano, itong kasi propeta ito, ganun bang Diyos? Gawin niyang buang ang kanyang propeta? Ulol? Maglalakad na walang saplot. Okay. Dito pa sa 1 Chronicles 21, verse 8 and 14. Sinasabi dito, the Lord sent a plague on Israel. Ang Diyos ay nagpadala ng plague, meaning gaya ng virus, pinadala on Israel. Nagpadala sa doon sa Israel. And 70,000 men of Israel fell dead. In what reason? Ang Diyos, sabi niya, ang Diyos ay merciful. Nagpadala siya ng anong tawag itong plague sa Tagalog? Tunglo. Plague, tunglo. Doon sa Israel at namatay 70,000 men of Israel fell dead. That is what? Another. Dito naman sa bawas, dagdag bawas. Alam ba niyo mga kapatid?
Yung sinasabi sa Biblia na go into all the world and preach the gospel in all the world. Punta kayo sa buong mundo and preach the gospel of good news to all creation. Whoever believes and baptized will be saved, and who does not shall be condemned. Alam ba niyo yan? Saan yan mabasa? Mabasa yan sa Marcos 16, versikulo 9 hanggang 20. Ha? Anong ginawa ng mga writers? Sinabi ito, the most reliable early manuscripts and other ancient witness do not have Mark chapter 16, verse 5 to 20. Huh? The most reliable early manuscript. Wala pala yan mabasa doon sa most reliable manuscript. Yung istorya nga kasama nga dyan, kung sinong iinom ng lason ay hindi malalason. Kung sinong hawak ng kobra ay hindi siya tutuklawin. Kung ipatong niya ang kanyang mga kamay sa mga may sakit, ay gagaling. Yung palang istorya na yan ay dagdag lang yan. Bago lang yan dahil wala yan mabasa in the most ancient early manuscript. Meaning the earliest, the nearer to Jesus Christ is more reliable. The most reliable early manuscripts and other ancient witnesses do not have Mark chapter 16, verse 9 to 20. Silang nagsabi. Ano pa? Saan mabasa yan? Sa Britannica. Kung gusto nyo babasahin yan, basahin nyo sa Britannica Encyclopedia yan. .com. Okay? Dito naman tayo mga kapatid sa John chapter 5, chapter 7, John chapter 7, verse 53. Tingnan ninyo yung Bible. Baka sabihin mo, akin lang itong gawa-gawa. Tingnan niyo yung Bible. Anong ginagawa sa Biblia? Actually, it's either bit itong 9 to 20, ginawa nilang footnote, ginawa lang maliliit, ginawa lang footnote sa other translation. Doon sa malaki, doon sa Mark chapter 16, verse 1 to 8, malaki. Pagdating sa 9 to 20, mayroong Mark, tapos marka, mayroong, tapos nilagay na sa footnote, 9 to 20, hindi daw makita in the most reliable. Dito naman yung babae nga nagbibinta ng laman, mga kapatid. Alam ba yung babae nagbibinta ng laman? Nahuli ng mga Scriba and Pharisees at dinala doon sa harapan ni Jesucristo at gusto nilang hamunin, gusto nilang hulihin si Jesucristo kung magkakamali. Sinabi doon na sa kang Moses, itong klaseng babae, red-handed na huli na nagbibinta ng laman, ano ang gagawin? Ano ang sa iyo ngayon? Ano ang judgment? Dahil sa kang Moses ito, papatayin ito. Sa iyo, ano ang judgment? Gusto nilang hulihin si Jesus. Para magkakamali si Jesus, ay ano. Okay. This story, makita itong storya na ito in John chapter 7, verse 53, and John chapter 8, verse 1 to 11. Magtaka ka. Nilagay ng footnote sa baba. Kung wala mang footnote sa baba, ay nilagyan ng marka at ini-explain doon. Ito ay sinabi din sa explanation. The earliest and the most reliable manuscript do not have this John chapter 7 verse 53 and John chapter 8 verse 1 to 11. Wala. Kung magbasa ka ng modern translation ngayon, nag-start ang John chapter 8 of verse 12. Instead na karaniwan is verse 1 mag-start, ang John chapter 8, it started verse 12. Bakit? Dahil ang 1 to 11 ginawang footnote dahil sabi dagdag lamang hindi makita in the earliest manuscript. Okay? Another. Tingnan naman natin dito baka mayroon namang comment. Okay? Dito, hawak-hawak niya ang kobra. Habang ang sasalita na nako tinuklaw nakita ko yan sa YouTube. Nakita ko yan sa YouTube. Abdullah Barinta umano ang gawaing pagpapatong ng kamay ustad
gaya ng ginagawa ng mga born again, lalo na si Renato Carrillo. Kung totoo yan mga kapatid, kung yung ipatong ang kamay at magagamot, kung hindi yan mga sinungaling mga tao na yan, ha? Punta ka sila sa ospital, punta sila sa mga DSWD, yung mga tao doon mayroong mga siraulo, or doon sila sa mga mental hospital, di ba? Mga mental hospital. Eh, dami nating nandoon na sa mental hospital dito sa Pilipinas. Hindi lang thousands, how many thousand kaya nga mga siraulo nandyan sa mga mental hospital. Punta sila dito. Or yung mga general hospital, yung mga normal nga mga hospital. There are millions of Filipino nga nag-suffering sa kanilang isa lang naramdaman, may sakit, nandyan sa mga ospital. Kung totoo kayo mga kapatid, yung mga Kristiyano, naku, kung talaga makagamot kayo, di wala nang nagkakasakit yan. Wala namang kondisyon eh. Maniwala sila sa iyo, hindi. Walang kondisyon eh. Sinabi lang doon, ha? Sinabi lang doon, nga ang iyong kamay ilagay sa ulo nila. Walang kondisyon doon kung sila'y maniniwala sa iyo, ha? Sila'y magagamot. Wala eh. Wala sinabi nga kung sila'y maniniwala sa iyo, sila'y magagamot. Ikaw ang inuutosan. Nga mayroon kang kapangyarihan mula sa itaas, punta ka doon at ang iyong kamay ipatong mo sa kanilang ulo. Tingnan mo kung di kagatin sa mga buwang, baka kagatin pa yung kamay mo. Okay. Dito tayo. Tuloy tayo mga kapatid. Okay. Dito naman tayo sa mga literature or itong mga libro nga tinalsik, tinapon, bago tinawag itong canonization. Mayroong tinatawag Bible canonization. Okay? Canonize, yung bang ma-approve, ma-authorize, ma-accept, yan ang tawag na canonize. Okay? Mabasa ito sa www.britannica.com, Topics of the Shepherd of Hermas. Sinabi doon, I quote, an important piece of patristic literature. It was regarded as scripture by Saint Irenaeus, by Saint Clement of Alexandria, Origen, Saint Origen, and Tertullian. Ito mga libro nga